Meron yung mabigat na issue na sabi ay meron daw na abuso, may pinatakbo daw, tapos pinagbabaril mula sa bahay, forcibly evicted. Meron bang nakapagkwento among doon sa 2,631? Yung wala akong narinig na ako. Walang narinig, wala rin nagsabi? Hindi, wala akong narinig na wala akong ganun. Walang What nagsabi. are the more common reasons daw bakit sila umuwi? Yung isang dalawang natanong ko doon, bakit silang umuwi? Bakit kayo umuwi? Sabi niya kasi, ma'am, magkakaroon. Ang trabaho niya, he was working in a plywood factory in Sangasan. The kilometer, they call it mile 10. And sabi ko tapos, sabi niya kasi, ma'am, parang mayroon din advance notice sa kanila na magkakaroon ng operations ang Sabah Police by March 25. They call it operasi. That means operations. So that means there will be a crackdown. Whether that will push through or not, that's another thing. Pero yun ang sagot niya sa akin. So, sabi niya, ma'am, bago kami maabutan ng ganun, minabuti na nila. Umalis. Bukas daw ba ang alin? O diretso? Kasi ang sabi kanina, kailan natin, kanina natin mag-verify Sa daanan. Kayo nag-akit dito? punta kami doon na. Gusto kaming Video. Anong gagawin niyo pag magpunta dyan? wish kami. Hingi. Mag-wish. So magpunta sila dito kasi mag-wish sila doon. Ano ang wish mo? Wish ko sana magbalik ang tatay ko dito sa Buiraw. Bakit nasaan siya? Nandun siya sa Holo. Sa lahat dato? Hindi, Ay, doon sa Holo. nasa Holo. Nagbisita sa mga cousin niya. Oo. Tapos, Matagal na hindi nagbalik. hindi, Saturday lang. Okay. Bago-bago lang. So, anong pangalan? Almalin, Jana Puntukan. Si Almalin Jana Puntukan ay mag-offer ng prayers para makabalik ang tatay niya. Andun daw sa Sulu, hindi pa mabalik. Ba't hindi siya nagbalik? Wala kang contact sa cellphone? Wala, kasi wala kaming cellphone. Wala kang cellphone. So dahil walang contact sa cellphone, idaan sa prayers para makarating safe ang travel pabalik dito sa Pilipinas. Pabor ka ba doon? Girahin Sabah? Para ano? Ha? Mayroon din akong kapatid doon sa Sabah. Saan doon? Sa Kiki. Sa Pero Kiki? yung sabi ng kapatid ko, pag gabi, nagtatago sila. Pag araw, nagpupunta sila sa trabaho. Nahabol-habol sila ng mga doon. Sabi niya, okay naman, safe naman kami dito kasi yung bus namin, mabait. Pero hindi sila pinag-initan ng polis. Hindi din, kasi nandun sila sa Kiki. Hindi May mga nagsabi-sabi kasi ginulo sila sa bahay tapos patakbuhin magbarilin. Pero mga ganon? wala naman yung sinabi. Walang nagreklamo ka na? Sabi na, Pero natatakot sila. Oo, natakot sila kasi wala silang passport. Walang passport, illegal. Hindi, illegal. So wala sila balak. May text kayo? Tawag kayo sa kanila? Nagtawag din yung itong anak niya, nagtawag din sa mga anak. Sabi, gusto nilang umuwi dito, hindi sila makalabas kasi may sa daanan. Oo. So yung tatay mo andun pa? Ito din. Yung Sabi mo graduation na ng anak, hindi nila balik na kasi. dito? Ha? Gusto mo magbalik na dito? Gusto niya magbalik dito ang tatay niya, pero Pero wala naman sinabi siya na inabuso sila ng mga Malaysian. wala naman. Wala naman. Anong pangalan? Oh? Ano tatay? Tatay niya? Eliezer. Eliezer. Ano yan? Abdul Haji. Abdul Haji. Kayo, anong pangalan? Talma Puntukan. Kapatid mo yan si Kapatid yung nanay niya. nanay? Tatay niya hindi. Meron kasing lumabas na mga balibalita at mayroon daw nagpa-interview. Sabi pinatakbo tapos binaril daw mula sa bahay. Meron bang ganon nagsabi? Wala dito. Wala naman kami. Did they hear about incidents like that? Oh, wala naman silang kinukwento. Kasi nga, tulad kanina, karamihan mga puro babae. Actually, wala ni isang lalaki. Kasi, Surprising ba yun? Sabi mo kanina, napakaraming bata. oo. Mga ilan na bata po itong dumating na?
Kanina, mga Out of 52, ilan ang out bata? of 52, mga 30 plus, mga puro maliliit. Puro minor. What does it mean now? Tsaka babae. Hindi natin alam, pero pwede nating sabihin na sinisecure nila yung safety ng bata. Parang ganun lang. So, ang mga At saka, asawa nila nasaan daw? Gustong sumama pero hindi na kakayanin ng lansya. So silang nagpapaiwan. Pero may pasabi din na sumakay sa isang lansya pero sa ibang dumiretsong Sulu. Mga ganong kwento yung sa pag-interview nila kanina. Kung gusto mo, magdalawa, pwede rin. Pero isa lang, pwede. Kung ka ng vitamin A. Para sa isang Ilan kayo nagpunta kayo sa anong araw kayo pumunta doon sa Lahadato? 19. February pa 'yon. February. Mga ilan kayo doon? 235. Tapos yung nung bakbakan na, anong nangyari nung bakbakan na yung sabi sila marami raw namatay sa inyo sabi naman ni Sultan kunti lang, 10 lang. Kami lang ang binaril. Ha? Kami lang. Pero may kumpleto kayo armas yun. Hindi. Mataw din sinapang ninyo. Why? Kaya Oh. Sabi kumpleto yung sinapang. pag mag-kompleto kami, pag kompleto kami, siguro, pero hindi kami kompleto. Ang pagpunta namin doon, parang bahay, hindi na kami sa Oo. Pero may mga bahay din kayo doon. Yung iba. natagpuan kami bahay. Wala pala kayo armas lahat. Hindi kami nagdala ng armas. Well, peaceful. Umuwi na kami Oo. sa ating lugar. Pero ano yung sabi nila na marami na namatay sa Malaysian? Talaga, marami namatay sa kanila. Natamaan nila ng bomb nila. Sarili nilang bomba. Nila bomb. Oo. Umalis kami sa lugar na sila nakapunta doon. Oo. Nag-bomb sila na magkakasama. Oo. Ilan daw namatay yun? Sulat yan sa report sa amin. Oo. Tapos kayo nung nag-alis kayo, saan na kayo nagpunta nun? Sa aswan na kami sa loob ng Langgao. Sa awa ng Diyos, nakalis kami kahit kami surrendered ng Askal ng Malaysia. Kahit kami surrendered ng Langgao. Oo. Pero marami pa rin nahuli sa inyo. Wala, ang nahuli nila civilian lang. Civilian. Oo. So, ano yung sinasabi nila na meron daw yung mga civilian na pinagkukuha sa bahay, pinagpapatay, pinagbugbog? Kasi, ano ngayong pangalan mo? Si Robin Onok. Ikaw ay taga saan? Bungaw. Ngayon, anong trabaho mo doon sa Malaysia? Kalapasawin. Kalapasawid. Magkano sweldo mo? 20. Yun yung ang trabaho kalapasawid. Ano ang ginagawa? Nagkano? Nagtatanim. Oo. So, bakit ka nag-decide na mag-alis doon? Wala nang mabili bigas doon. Wala na mabili bigas. O so, ang ginawa nyo, anong ginawa nyo nung wala na mabili bigas? Umalis na kami namin. Bakit wala na mabili bigas? Hindi na pinapasok. Hindi pinapasok doon sa inyong komunidad. May nakita ka ba doon o nakita ka o kasama mo na pinatay o hinuli ng mga pulis ng Malaysia? Narinig lang. Narinig-rinig lang o nagsabi-sabi. So wala kang kakilala na namatay o inabuso. Talagang yung as alleged pinatakbo, pinuntahan sa bahay, pinatakbo at pinagbabaril. Wala pa rin. Ayon din sa datos ng DSWD hanggang sa ngayon ay wala ni isa ang nakapagsabi. Dahil madaling i-verify yon kung totoo yon sa pamamagitan ng pagpunta sa kaanak. Anong pangalan nung naabuso o namatay? Ma-verify natin at mapupuntahan. Ngunit dahil sa mga kumakalat na mga rumors na babalita sa media, dumadami ang nagagalit at marami ang natatakot. Sir, since bailable offense po yung mga pinaso sa kanila, meron pong possibility na makakalabas na po yung iba natin kasama dito in the next few days? Opo. Kasi available naman po, makakalabas po sila. They will be out of bail. Yan po yung sa batas na. Lahat ng kaso nila puro available yun. Lahat ng kaso po available. Lahat po ng kaso.
Yung dalawa available. I don't know yung site ko tutuwan. Ikonsulta ko po kay Anthony Acosta. Pero sabi naman po, available po. May mandate sa ating gobyerno at sa ating batas na kami ang legal aid lawyers ng ating mga mahihirap at mga underprivileged, mga ganitong nasa sitwasyon na natin. So, paano yung mga deportees? Tutulungan natin sila kung ano man ang kailangan documentation at kung anong kailangan na legal processes. Kaya kasama ko din yung Regional Director ng Zamboanga Peninsula, si Director Edgardo Gonzales. Ma'am, kasi ang kinasiyan pang kaso, inciting to war, tapos sinampalin sila ng taking possession of firearms, and violation of public canvas. At hindi ba mahina yung kaso natin sa kanila? At this moment, nag-aaralan namin ang mga depensa na nakikita namin at yun ang pagkakaso. Talagang ma-expose sila sa kaso dahil sa mga pangyayari ito. Pero ang dapat natin tingnan ay yung mga depensa na pwede nang ilakad sa huli. Dahil meron tinatawag din ang mga state of emergency na panahon ng pangangailangan para ipagtanggol mo ang sarili mo. So, yan ay isang depensa na nasa ating jurisprudence sa atin. At meron din sinasabi, ma'am, na maaaring napahalo lamang yung iba doon. Hindi naman lahat sila fighters, pero iba na nakisakay lang dahil kailangan umuwi ng Pilipinas, pero kinasuhan pa rin at kinakusahan ng RSF sila. Oo, ganun din yun. Tama yung assessment nyo dahil kayo unang nakasalubong sa kanila. So talagang kung ilan lang yung baril, bakit lahat makakasuhan? Yun ay isang masasabi natin na isang anggulo na pag-aaralan namin bilang public defenders kaso. Ito yung sulat ni Especially on rice. Basta food stock, lahat po ng food stock, sa Sabah kami nagde-depend. Kasi compared to the Philippine price, like for example, the 25 kilos of Philippine rice 7 tons is worth 1,200 in Zamboanga. Where here in Tawi-Tawi, Sabah rice is only 690. So nung pag-start ng stand-up of Sabah, lahat ng mga nag-increase to 720. So I understand, kaninang umaga may dumating man, pumasok, nakakapasok doon, pero galing Sandakan, not from Hawaw, not from Champuna, not from Sandakan. But stick to na, not like before. So, anong ginagawa niyo hakbang para maibalik uli ang good economy ninyo? Ay, ang gagawin yan siguro ng provincial government, especially on the, even in the national government, the diplomatic relationship kailangan po continue. Hindi natin pwede na basta-basta gano'n. And I think even the provincial governor ngayon, gumagawa talaga siya ng hakbang kung paano maibalik yung relation ng Sabah and Tawi-Tawi. In fact, Sandakan and Tawi-Tawi are very close relationship. Supposedly, we have a plan to have a sister province with Kalimantan in Indonesia. Even this present, even the Sandakan Sabah, gusto po namin yun. Gumagawa na po kami ng mga draft ng mga hakbang kung paano yun. Pero nag-umpisa itong stand-off. Okay naman, sir. Pareho lang, hindi naman tumataas ang price namin. Yung puhunan namin. Pero ibig sabihin po, yung mangyari yung Sabah standoff, hindi ba kina-apekto ng mga produkto? Hindi naman, sir. Kasi yung nangyari doon, parang naman yung pinagawa namin ng isa. So hindi kayo na-apektuhan.